Ablution. Ano nga ba ang ablution? Ang ablution ay isang espesyal na paglilinis sa pamamagitan ng paghugas ng muka, kamay, at mga paa, at pagpunas din sa ulo hanggang sa batok. Ito na ang pamamaraan na ginawa ng propeta, kagaya ni Jesus, ang kapayapaan ay mapasa kanya. Siya ay naghugas ng kamay at paa bago siya pumasok sa simbahan. Gayon din naman ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Siya ay nag-ablution bago magsagawa ng sala o obligatory prayer. Sinabi nga ni propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, gawin niyo ang pag-ablution ng tama at ganap upang ang guardian angel niyo ay matutuwa at mamahalin kayo, at ang buhay niyo din ay haba. Step 1. Sabihin ang Bismillah. Step 2. Hugasan ang kamay ng 3 beses hanggang sa pulso. Step 3. Magmugmog ng tubig ng 3 beses. Step 4. Singhutin ang tubig papasok sa ilong at pagkatapos isingha ito palabas. Gawin ito ng 3 beses. Step 5. Hugasan ang muka at ito ay magsimula ng pinakamataas na bahagi ng noo, simula sa tinutubuan ng buhok hanggang sa ibabang bahagi ng baba. Gawin ito ng 3 beses. Step 6. Hugasan ang 2 kamay, simula sa dulo ng daliri hanggang sa siko. Gawin ito ng 3 beses. Step 7. Haplusin ang ulo ng basang kamay, simula sa unahan ng ulo hanggang sa hulihan ng ulo na kasunod ng bata. Step 8. Sa pamamagitan ng mga basang daliri, haplusin ang pinakaloob ng gilid ng mga tainga gamit ang hintuturong daliri at ng mga labas na bahagi gamit ang daliring hinlalaki, at ito ay ginagawang basa. Step 9. Hugasan ang 2 paa kasama ang magkabilang bukong-bukong, at siya ay nakasuot ng medyas, ipinahintulot na punasan ito. Kapag nais ng isang Muslim na magsagawa ng wudu o ablution, kinakailangan niyang isapuso ito. Ibig sabihin, kailangan magkaroon siya ng layunin sa kanyang puso't isipan sa kanyang gagawing pagtanggal sa kalagayang marumi, sapagkat ang layunin ay kailangan bilang kondisyon para sa lahat ng gawain. Batay nga sa sinabi ni propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, katotohanang ang mga gawain ay nakabatay sa layunin. Tandaan, may invalid ang ablution kapag ikaw ay nakaihi at nakautot. Walang panalangin ang isang Muslim kung hindi siya nakapag-ablution, at walang ablution para sa isang Muslim na hindi binanggit ang pangalan ng Allah sa simula nito.